Magandang hapon po sa inyo lahat. Mapagpalang linggo po. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno. Binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng aming panambahan. Kalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po ay si Pastor Rico ay magtuturo mula sa bagong kabanata 9 ng 2 Korinto. Doon pa rin po tayo sa katuruan sa pagbibigay. Sa pagsisimula po natin sa awit 145, Psalm 145, dakila ang Panginoon at lubos na dapat purihin. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok, sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat at hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. How great is our God. Tayo po ay tumayo at ating pong ideklara ang kadakilaan ng ating Diyos. How great is our God. Bless your name, O God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, O God. Your name will be revered, children yet to come. As generations sing of wonders you have done. Your strong and mighty deeds are always near. O God most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Your gracious hand provides for all who live and breathe. Your mercy runs to find the helpless and the weak. When we call out to you, you hear our cries, and all our needs your gracious hand provides. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord.
ay hindi karapat-dapat sa halaga na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngunit isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang ang ating halaga ay matagpuan sa isang bagay na higit na dakila kaysa sa ating sarili. Kay Kristo, hindi na tayo tumitingin sa sarili nating mga nagawa at mga nagawa upang makahanap ng kahalagahan. Sa halip ay tumitingin tayo sa kanyang perpektong gawain para sa atin. At doon matatagpuan ng ating mga kaluluwa ang tunay na kasiyahan sa kanya. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly ones of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flowers we fade and die, fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To one this year that I confess my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. My soul is satisfied in Him alone. Sa Efeso 3, sabi po, tayo na nakaugat at nakasalig sa pag-ibig ay maaaring magkaroon ng lakas upang maunawaan kasama ng lahat ng mga banal kung ano ang lapad at haba at taas at lalim ng pag-ibig ni Kristo. At dahil si Kristo ay nanahan sa atin, minamahal din natin siya pabalik. At nagpapakita tayo ng pagmamahal sa mga kapatiran
at sa mga nasa labas ng pamilya ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi kayang sambitlain, matayog pa kaysa bituin, higit sa hades ang lalim. Ang kasalanan sa Eden kailangan tubusin, Kanyang anak naging hain upang patawarin. O dalisay na pag-ibig, di kayang malirik, walang hanggang inaawit ng anghel sa langit. Lilipas ang mga araw, mga lupang kaharian, ang masalang sanlibutan matutungan ng bitan. Pag-ibig niya'y walang hanggan at may katiyakan, ang biyayang kaligtasan Kanyang ibibigay. O dalisay na pag-ibig, di kayang malirik, walang hanggang inaawit ng anghel sa langit. Kung tinta ang mga dagat na sa langit isusulat, mga siid ay plumang hawak, bawat tao'y manunulat. Maubos ang panulat, tuyo pati dagat, di pa kayang maiulat pag-ibig niyang wagas. O dalisay na pag-ibig, di kayang malirik, walang hanggang inaawit ng anghel sa langit. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanatang 15, mga talatang 7 hanggang 10. Kung mayroon sa inyong isang dukha na isa sa inyong mga kapatid na nasa loob ng iyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid. Kundi iyungang bubuksan ang iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangangailangan, maging anuman iyon. Pag-ingatan mong huwag mag-isip ng masama, na iyong iisipin ang ika-7 taon na taon ng pagpapatawad ay malapit na. At tiningnan mo ng masama ang iyong dukhang kapatid at wala kang ibinigay sa kanya. Siya ay maaaring dumaing sa Panginoon laban sa iyo, at ito'y magiging kasalanan mo. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam kapag binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin.
Tayo po ay magdasal. Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay mahabagin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kakaiba po ang grasya at pagpapala na ibinibigay at iginagawad po ninyo sa amin. Tunay kayo po ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa amin. At dahil po dyan, Panginoon, kami po ay nagpupuri. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin itong mga nakaarang araw, itong nakaraang linggo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at kagalingan na patuloy na ibinibigay po ninyo sa amin. Alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi nga kami makakaparito upang magsamba. Kaya't, Panginoon, kami po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ninyo pa sa amin at lalong-lalo na sa provision na binibigay niyo po. Panginoon, kami ay dumudulog sa hapon na ito. Aming itinataas ang pagsamba namin. Tinataas po namin, Panginoon, ang aming mga puso. Naway sa pagsamba namin sa hapon na ito, isantabi po ninyo ang lahat ng aming mga aalalahanin. Alam namin, Panginoon, na hindi po aksidente na kami ay hinayaan niyong makapunta rito. Aming idinarasal, Panginoon, kung mayroon man sa kapatiran na naguguluhan, nalulungkot sa dinaraanan po nila, marahil ito ay para sa mga gastusin na pangangailangan po nila. Maaaring ang gumagambala sa isipan po nila ay tungkol sa kanilang mga kalusugan. Dahil sa kanilang nararamdaman ay nawawala ang aming tuon. Aming idinarasal din ang mga nasa kapatiran na may mga relasyon sa kanilang pamilya at labas ng kanilang pamilya na nangyayaring hindi ganun kaganda. Dahil dito, Panginoon, ito ay gumagambala din sa aming isipan at puso. Aming idinarasal, Panginoon, na sana isantabi po ninyo ito. Naway paalalahanan ninyo kami ng kapayapaan at kagalakang ibinigay na po ninyo sa amin. Kaya't muli kami, Panginoon, ay dumudulog sa hapon na ito. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na salita. At nang sa gayon, aming idinarasal na aming itong matutunan, maintindihan, at hindi lang maipit sa aming mga isipan, ngunit tunay na ito ay makita sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, aming idinarasal ang pagsamba sa hapon na ito. Naway, Panginoon, ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. At Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan sa hapon na ito at itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Maari ko po bang imbitahan ang may kakayanang tumayo at basahin po natin ang mga talata sa hapon na ito. Tayo po ay magbubukas sa bagong kabanata. Chapter 9 po sa libro ng ikalawang mga taga-Korinto. Kukunin po natin yung first na 9 na verses po. Ako ay bumabasa sa salin ng ang Biblia 2001. Kung ano man ho ang gamit na salin ninyo, maaari kayong sumunod sa sarili ninyong mga Biblia o dyan po sa harapan po ninyo. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanata 9, talata 1 hanggang 9. Ngayon, kalabisan na para sa akin na sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Achaia ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Subalit aking isinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan
sa bagay na ito, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko at kayo'y maratnang hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi na namin sabihing pati kayo sa pagtitiwalang ito. Kaya't inisip ko na kailangang himukin ang mga kapatid na maunang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una upang ito'y maihanda bilang isang kusang loob na handog at hindi sapilitan. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasanaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At talaga, sabi ko nga sa dasal po natin, kung hindi dahil sa grasya at awa ng Panginoong Diyos, ay hindi po tayo makakapagsamba sa hapon na ito. Okay. Bago po tayo pumasok sa ating mga talata ngayong hapon na ito, hayaan niyo po muna akong magtanong ng isang mabilis na tanong. Kapag may nakasulat po ba sa salita ng Diyos, tunay ba nating pinaniniwalaan ito? Kapag may nakasulat sa salita ng Diyos, tunay ba nating pinaniniwalaan ito? Tunay ba tayong nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng sinabi niya sa kanyang banal na salita? Naniniwala ba talaga tayo? Naniniwala at talagang ibinibigay natin ating buong puso kapag sinabi niya? Bakit po natin naitanong ito? Mga kapatid, naitanong po natin ito dahil ang mga katotohanan, ang mga pangako, at mga prinsipyong tatalakayin po natin ngayong hapon ay tiyak na tiyak na magpapaisip po sa atin. Ang mga talata po na ito ay talagang itutulak tayo na tanungin ang ating sarili, gaano ba talaga natin pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan ang Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang sinasabi at sa lahat ng kanyang pinapangako. Kaya nga't ang pamagat natin sa hapon na ito at kayang gawin ng Diyos. Hahatiin po natin sa 3 bahagi ang ating mga talata sa hapon na ito. Ang unang bahagi mula talata 1 hanggang 5, ang paghahanda sa pagbibigay. Ang ikalawang bahagi mula talata 6 hanggang 7, ang prinsipyo ng pagbibigay. At ang ikatlong bahagi ay mula sa talata 8 hanggang 9, ang panustos sa pagbibigay. Umpisahan na po natin. Okay, quick review lamang po tayo at background sa mga talata sa hapon na ito. Kung maaalala po natin, noong mga nakaraang ilong linggo sa Kabanata 8, kakatapos lang po magturo ni Apostol Pablo ng patungkol sa biyaya ng pagbibigay. Okay, ilang linggo natin kinuha, nagturo siya ukol sa biyaya ng pagbibigay. At ang interesting po doon, ginamit pa po niya bilang halimbawa ang iglesia ng mga taga-Macedonia ukol sa pagbibigay na ito. Kapansin-pansin, bakit kamo ginamit pa ni Apostol Pablo ang Macedonia? Kahit na mahirap po sila, nag-uumapaw pa rin ang kanilang pagiging bukas palad ng pagbibigay dahil lamang po sa biyaya ng Panginoong Diyos. Ngayon, bago po tayo pumasok dito sa chapter 9, huwag po nating kalimutan na si Apostol Pablo ay nagbigay na ng mga ng instructions. Instructions patungkol sa
pagbibigay at koleksyon na ito. Di ba? Kung aalalahanin ninyo, binigay niya na ang kanyang mga utos sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 16. Nandoon yung kanyang mga inuutos. Kung ating pong aalalahanin, ang iglesia sa Jerusalem noon ay dumaranas ng matinding taggutom at pag-uusig. Yung mga Kristiyano sa Jerusalem ay sobrang naghihirap po. At si Apostol Pablo ang nanguna para magdala ng tulong mula sa mga hintil na iglesia. At ang nangyari po ay ang mga taga-Korinto ang unang nagpakita ng eagerness. Excited sila na magbigay ng tulong para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Pero ito po ang naging problema. Kahit nagsimula sila ng may sigla, hindi pa din nila natapos ang kanilang pinlanong pagbibigay na gawa. Hindi pa natapos ho. Kaya pagdating po natin dito sa chapter ngayon sa hapon na ito, chapter 9, itinuloy ni Apostol Pablo ang kanyang paalala at encouragement, pagpapalakas loob sa mga taga-Korinto na tapusin ang koleksyon na ito para sa mga banal na Kristiyano sa Jerusalem. At itong ang unang talata po natin ay nagsisilbing tila ba parang tawid o transition na pinipick up muli ni Apostol Pablo ang turo na ibinigay niya na dati, na paalalahanan sila sa responsibilidad na inumpisahan at ipinangako nila. Ang unang division niya, ang paghahanda sa pagbibigay. Verse 1, ngayon, kalabisan na para sa akin na sulatan kayo tungkol sa paglilingkod sa mga banal. Sinabi po ni Apostol Pablo, ngayon, kalabisan na para sa akin na sulatan kayo. Yung salitang kalabisan, kung titingnan po niya yan sa orihinal na pagkakasulat, ang kahulugan niyan ay sobra-sobra na, lampas na sa kailangan. Ang ibig sabihin, alam na po ng mga taga-Korinto ang prinsipyo at layunin ng koleksyon at pagbibigay na ito. Hindi na po ito bago sa kanila. Inuulit at pinapaalala na lang po ito ni Apostol Pablo sa kanila. At bakit po nasabi ito? Dahil naisulat niya na ito sa unang Korinto, Kabanata 16, kung saan inutusan niya silang magtabi ng kanilang mga iaambag at ibibigay. At alam po ninyo, dahil nga po sa nakikita natin dito, makikita natin ang na si Apostol Pablo talagang pastor. Yung pastoral wisdom niya talagang kakaiba. Kahit na alam na nila, inuulit at pinapaalala pa rin niya. Dahil kung iisipin po talaga natin, kahit na ang mga alam na nating mga katotohanan, kailangan pa rin nating muling marinig ito at matutunan at talagang maiulit sa atin ito. At sa konteksto na to, ang pagpapaalala na ito ay para saan? Pinapaalala ni Apostol Pablo to para sa accountability, para sa encouragement, at saka parang talagang magawa nila yung ipinangako at pinlano nila. Nagpatuloy si Apostol Pablo, ngayon, kalabisan na para sa akin na sulatan kayo, tungkol sa paglilingkod para sa mga banal. Pansinin po natin ang sinabi po dito. Makikita po natin na sinulat ni Apostol Pablo na tila parang itinaas niya ang usapan. Ano ibig sabihin itinaas? Pansinin niyo, tinawag niya itong paglilingkod na ito na sa English nakalagay dyan, ministry of the saints. Tinawag niya itong paglilingkod o ministeryo. Ibig sabihin, hindi lang basta-bastang transaksyon ng koleksyon ng pera po ito. Hindi lang basta ito nangongolekta ng salapi. Ito po ay isang ministeryo, isang paglilingkod sa kapwa ng mga Kristiyano. At tingnan din po ninyo ito. Ang tawag niya sa kanila ay mga banal. Sa English, nakalagay dyan, saints. Sa salita natin, mga banal. At ang tinutukoy niya po dito ay ang mga nagdurusang mananampalataya sa Jerusalem. Okay, kung hindi po alam pa ng lahat o ilan dito, lahat ng mga Kristiyano ay tinatawag na mga saints. Huwag natin isipin yung pinanggalingan siguro natin, alam natin yung mga santo, yung mga nandun lamang na mga bato. Hindi ho. Kung totoo kang Kristiyano, tayo po ay mga banal. Mga saints ang tawag po sa atin.
At sa paggamit niya ng salitang ito, pinapakita niya ang kanilang pagkakakilanlan at pagkakaisa sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, huwag natin pong palampasin ito. Ang pagbibigay na sinasabi dito ni Apostol Pablo, ayon kay Pablo, ay hindi lamang po ito hindi lang ito charity. Hindi lang ito isang obligasyon. Ito po ay pagsamba at paglilingkod para sa Diyos at kanyang mga tagasunod. Sa talata 2, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik, na aking ipinagmalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Sinulat po ni Apostol Pablo ulit, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik. Yung salita pong pananabik, sa orihinal na pagkakasulat ito ay nagbibigay ng kahulugan sa English eagerness, willingness. Sa salita po natin yung pananabik na ito, isang pusong handa. Kaya't dahil po dyan, ating mapapansin dito na pinapakita o ina-affirm ni Apostol Pablo na hindi kulang ang mga taga-Korinto pagdating sa kanilang pusong handang magbigay. Handa po silang magbigay. In fact, nakita na po natin ito nung una nilang ipinangako ang kanilang mga handog. At nagpatuloy si Apostol Pablo, sapagkat nalalaman ko ang inyong pananabik, na aking ipinagmamalaki tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia. Mga kapatid, nababasa po natin, na mataas talaga ang tingin ni Apostol Pablo sa kanilang sigasig. Sa sobrang taas, ginawa ni Apostol Pablo silang ehemplo at ipinagmalaki niya ito sa mga taga-Macedonia. Para Para ma-inspire yung mga taga-Macedonia. Pansinin po ninyo, binanggit dito ni Apostol Pablo din ang lugar na Achaia. At ang itong lugar na Achaia, ito yung buong rehiyon kung saan kabilang ang Korinto. Kaya nung sinabi niyang nakapaghanda na noong nakaraang taon pa, ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, ay hindi lang ito tungkol sa iilang tao ng mga taga-Korinto, kundi buong lugar nila ng Achaia ang nagpakita ng kahandaan sa kanilang pinangakong gawa. Hindi lang basta yung mga taga-Korinto, yung buong rehiyon ay hinanda na yung kanilang gawa ng pagbibigay. At dagdag pa niya, at ang inyong sigasig ay nakapukaw sa karamihan sa kanila. Mga kapatid, pansinin po ninyo, yung initial eagerness ng mga taga-Korinto ay nagkaroon ng parang ripple effect, parang alon na naka-impluwensya sa iba, na motivate mismo ang mga taga-Macedonia na magbigay ng sakripisyal. Ngunit ito po ang problema. Sabi nga, readiness ng walang completion ay nawawalan ng kredibilidad. At dahil nga sa delay na ito, nalalagay si Apostol Pablo at pati sila saan? Na maaaring kahihiyan. At ito yung kapansin-pansin, mga kapatid. Nasabi nga ni Brother Ian nung nakaraang linggo, itong mga taga-Macedonia ay sila po ay mahihirap. Kung sino pa ang mahihirap, sila pa yung nag-excel sa sa generosity nila, yung sa pagiging bukas palad nila. Samantalang yung mga mas mayamang mga taga-Korinto, ay mapapansin natin nung isinulat ito ay hindi pa tapos yung ipinangako nila. Verse 3, subalit aking isinugo ang mga kapatid upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Mga kapatid, nang isinulat ni Apostol Pablo, subalit aking sinugo ang mga kapatid, ito yung mga trusted na mga kasama niya. Trusted na kalalakihan na binanggot noong nakaraang linggo. At kung matatandaan po natin, yung role nila ay parehong practical at pastoral. Ano ibig natin sabihin? Practical, dahil sila ang tutulong sa pagkolekta ng handog. Practical. At gaya na nakita natin itong nakaraang linggo, para kay Apostol Pablo na may pusong pastor, mahalaga talaga ang accountability. Kaya niya isinugo ang mga kapatid na ito para masigurado na transparent po ang lahat ng mangyayari dito, na yung pera na hahawakan ay hahawakan ng marangal. At para din na ang lahat ay may gawa
magawa ng tapat sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ngunit, hindi lang praktikal, kung hindi ito din ay pastoral. Pastoral dahil nandyan itong tatlo na ito para hikayatin ang mga taga-Korinto na tapusin ang kanilang ipinangako. At dahil po dyan, sinabi ni Apostol Pablo, subalit aking sinugo ang mga kapatid, upang ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ipinagmalaki na ni Apostol Pablo sa mga taga-Macedonia ang sigasig ng mga taga-Korinto. Pero kung hindi sila makapaghanda, yung kanyang pagmamalaki ay magiging walang laman, walang kabuluhan. Yung salitang walang kabuhulugan, ito ay may ibig sabihin na walang silbi, walang substance. Ibig sabihin kung ang kanilang readiness ay walang kasamang action, masisira ang kanilang credibility. Di ba? Pag sinasabi nga natin ito, all bark, no bite. Kaya't idinagdag pa ni Apostol Pablo, upang ayon sa aking sinabi, kayo'y makapaghanda. Paulit-ulit niya po itong pinapaalala sa kanila. Hindi sapat kay Apostol Pablo na naririnig lang niya yung willingness nila magbigay. Ang gusto niya ay makita silang tunay na handa. Para kay Pablo, yung mga magandang intensyon ay hindi sapat. Gusto niya na ang kanilang pagbibigay ay maayos na naiplano, inayos ng mabuti at kumpleto. At mapapansin po nating dahan-dahang binibigyan diin ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga ang pagiging handa na ito. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Pansinin po ninyo how the Apostle Paul further emphasized kung paano niya idiniin, kung gaano kahalaga ang paghahanda na ito. Anong sinabi niya? Baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko at kayo'y marat ng hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi namin sabihin pati kayo sa pagtitiwalang ito. Muli, ating nababasa na sinabi ni Apostol Pablo, baka sakaling kung ang ilang taga-Macedonia ay dumating na kasama ko. Ngayon, tandaan po natin, itong mga taga-Macedonia, ang mismong na-motivate, na-inspire ng sigasig ng mga taga-Korinto. At dahil po doon, sinasabi ni Apostol Pablo na kung may ilan mang sumama na taga-Macedonia kay Apostol Pablo papuntang Korinto, natural lang na may dala silang expectation. Aasahan nila na handa na ang ibibigay nila. At dahil po doon, sinabi tuloy ni Apostol Pablo, baka sakaling ko ang ilang mga taga-Macedonia ay dumating kasama ko, at kayo'y maratnang hindi handa. Mga kapatid, yung mga salitang hindi handa dito, ay hindi po nagbibigay ng kahulugan na wala silang desire magbigay. Gusto nilang magbigay. Ang ibig sabihin po nito ay hindi pa nila naitabi, hindi pa nila naihanda yung koleksyon na pinlano at ipinangako nila. In other words, naandun yung intensyon pero wala pa yung action. At dahil doon, sinabi ni Apostol Pablo, at kayo'y maratnang hindi handa, kami ay mapapahiya upang hindi na namin sabihin pati kayo sa pagtitiwalang ito. Pansinin po ninyo kung gaano kaingat dito si Apostol Pablo. Pansinin niyo yung ingat ng sinabi niya. Sinabi niya muna yung sarili niya, kami. Kami. Bago ituro yung daliri ng pagsisisi sa kanila. Hindi niya sila siningle out, kundi ipinakita na kasama niya sila sa kahihiyang ito kung sakaling hindi po sila handa. Accountable din po si Apostol Pablo sa gawain na ito. Kaya nung ginawa niya ito, pinagagaang niya ng konti ang pagtutuwid niya sa kanila. Pero marinaw pa rin yung punto na itinuturo niya. Kung hindi sila susunod, ano ang mangyayari? Mapapahiya hindi lang sila, kundi pati si Apostol Pablo. Na buong tapat ng pinagmalaki po sila doon sa mga taga-Macedonia. Tingnan niyo po ninyo yun sa talata 5. Kaya't iniisip ko na kailangan himukin ang mga kapatid na maunang pumarian sa inyo. At ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una, upang ito'y mahihanda bilang isang kusang loob na handog na hindi sapilitan.
pansinin po ninyo mga kapatid, hindi ito iniwan ni Apostol Pablo sa tsamba o parang bahala na sa sitwasyon na ito. Hindi ho. Yung salitang kailangan, pinapakita niya yung bigat, yung importansya na nararapat niyang gawin ang paalala na ito. Kaya nga't ipinadala niya sino? Si Tito at yung dalawa pang kasamahan nito. Para i-represent siya at siguraduhin na matatapos ng mga taga-Korinto ang kanilang ipinangako. Kaya't iniisip ko na kailangan himukin ng mga kapatid na maunang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una. Yung salitang ihanda, sa original ay nagbibigay ng kahulugan na ayusin ng buo in advance. Kailangan ayusin na nila ito. Ibig sabihin ay gusto po ni Apostol Pablo na nakolekta na at naayos na ang handog bago pa po siya dumating. Ayaw niya nung mangyayari na pag dumating sila, dun pa lang nila ayusin, yung last minute. Ayaw niya nung pagmamadali. Gusto niya ito na ihanda na at maayos para kitang-kita na talagang pinaghandaan at pinlano. At pinaalala niya muli na dapat ihanda na ang inyong kaloob na pinangako nung una, yung kaloob na ito. Nabanggit na po natin kanina, 1 year earlier na pong ipinangako ito. At tinawag po niya itong kaloob. Pag tinignan niyo yung salita nito sa English, ang ginamit, bountiful. Pag tinignan niyo yung salitang ito sa original, sa Greko, yung salitang Greko na ito, ang salita ay nagbibigay din ng kahuluan na blessing. Okay, nakalagay sa atin kaloob. Pero ang salita niyan, pwede nang ibig sabihin blessing. Para kay Pablo, bakit niya sinabi yung salitang blessing? Kasi para kay Pablo, itong kaloob na ito, itong bibigay nito, hindi kawalan. Ito po ay pagpapala. Pagpapala hindi lang sa tatanggap, kung pati din sa nagbibigay. It's a blessing to the one who receives, and it is also a blessing to the one who gives. Pansinin po ninyo, yung salita po nito sa original na pagkakasulat, yung blessing na ito ay hindi basta blessing, bountiful. Ano ibig sabihin? Sobrang laki na inihahanda ng mga taga-Korinto. Malaki pong pagpapala ito. Kasi, ang sabi nga ng mga komentaryo, ang pagpapala na ito, ang blessing na ito, ay magiging sapat para tulungan yung mga Kristiyano na nasa Jerusalem, yung kaloob lamang na ito. At nang sinabi po ni Apostol Pablo, upang ito'y maihanda bilang isang kusang loob na handog at hindi sapilitan. Alam po ninyo, itinuturo po talaga ni Apostol Pablo na ang pagbibigay ay dapat kailangan prepared. Kailangan talagang kusang loob. Kailangan talagang pinaghandaan. Hindi dapat dahil pinilit o napilitan lamang ang pagbibigay na ito. At kapag ganito ang pagbibigay, alam po ninyo, nakikita po dito ang biyaya ng Diyos. Pero kapag sapilitan, naaapektuhan po ito ng kasakaman. Nawawala nito yung nature ng bilang ng pagpapala. Kung ganon ang attitude, ano mangyayari? Mawawala yung kagalakan. Kaya malinaw ang punto dito ni Apostol Pablo. Ang puso ng pagbibigay ay kasing halaga ng mismong act ng pagbibigay. Naintindihan natin yun? Ang puso ng pagbibigay ay kasing halaga mismo ng gawain ng pagbibigay. A gift can only be a true blessing kapag ito ay handa, kusang loob at hindi napipilitan. Bago po tayo magpunta sa ikalawang dibisyon, tatanungin ko po muna tayo, kailangan ba natin talaga pa rin ng paalala para gawin yung mga alam na natin? Ulitin ko ho. Kailangan pa rin ba natin ng paalala para gawin yung mga alam na po natin? Ano yung konteksto? Konteksto ng pagbibigay. Madalas kasi alam na natin, pero kailangan pa rin ulitin po sa atin. Ito ang isa pang tanong. Gaano tayo kaya kahanda o hindi handa sa pagbibigay po natin? Ulitin ko ho Gaano kaya tayo kahanda
o hindi handa sa pagbibigay natin? Talaga bang pinaplano natin ito? Talaga bang ipinagdarasal natin ito? Intentional ba? Iisipin kasi natin, teka, Brother Rico, paano naman? Ako ba dapat talaga? Parang kulang na nga ako eh. Pansinin po natin mga kapatid, sino yung na-inspire ng mga taga-Corinto? Hindi ba yung taga mga Macedonia? Kung aalahanin nyo yung turo ni Brother Ian noong nakaraang linggo, sila pa nga yung mahirap na simbahan eh. Pero sila pa yung nagmamakaawa na makasama sa gawain na ito. Kaya nga, gaano kaya tayo kahanda? Gaano kaya tayo ka-intentional? Are we intentionally preparing, pinaghahandaan intentionally? Or are we intentionally, tinatago ito? Intentionally preparing o intentionally keeping? Would giving be our priority? Nasa taas ba ng isipan natin ito? Muli mga kapatid, ang sinasabi dito ay ministeryo. Di ba? Ito ay gawain, ito ay paglilingkod para sa mga banal. Kaya nga, kapag nagbibigay tayo, ito ba ay nakikita talaga nating ministeryo para sa mga banal? Or pag nagbibigay tayo, ito ay kasalapi na lumalabas lang sa ating mga bulsa? Mga kapatid, ministeryo po ito. Pag sinabi nating ministeryo, it is worship. It is service. Hindi lang po ito financial transaction. Ang generosity po natin ay pwedeng mag-udyok actually sa iba. Yung pagiging bukas palad natin, yung pagiging generous natin, pwede ito mag-udyok sa iba. Ano ibig sabihin natin ito? Yung pagbibigay ba natin? Nagiging influence ba ito sa iba na para magbigay din? O nagiging influensya ito para hindi lalong maging mapagbigay? Hindi ko sinasabing pag magbibigay kayo, ay kailangan sabihin nyo, oy, magbibigay ako Hindi ganon. Ganito, kuwari sa pamilya nyo lamang, pinaplano nyo po ba talaga ito? Pinaplano nyo po ba ito? Di ba? Nakikita ba ito ng pamilya natin? Nakikita ba ito ng mga anak natin? Natutuwa ako. Total, hindi naman dito. Kaninang umaga lang, may nakausap, although ilan lang sila dun sa kaninang umaga, sa mga Sunday school. Nakakatuwa. Yung isang bata, siya pa nagsabi, kami lang naman dalawa, teacher, may nagbigay sa aking tito ko, and ready ako magbigay mamaya. Nakaganon ako. And hindi biro-biro yung ibibigay niya. Bata yun wala pa yan, 9 years old yata siya, or what, Siya mismo. And alam mo, yung hindi aksidenteng nangyari yun, Sinadya ng Panginoong Diyos na marinig ko yun. Siguro ako tinuturuan ni Lord, di ba? Kasi talaga, alam mo, kakaiba yung influensya na yun. Kaya nga sana tayo, sa sarili nating mga maliliit na pamilya, alam mo yun, makita talaga na talagang pinaplano natin ito. Talagang pinagdadasal natin ito. Talagang pinag-uusapan natin ito. Kasi bakit kamo? Makikita natin mamaya kung ano ang sasabihin pa ng Panginoong Diyos. Kaya nga't ano ang maaaring maipagdasal natin? Upang talaga tayo ay magiging intentional. Talagang pinaghahandaan natin, talagang pinaplano natin ito, yung pagbibigay po natin. So pagkatapos talakay ni Apostol Pablo, yung tungkol sa paghahanda ng mga handog ng mga taga-Corinto, ngayon, ang pag-uusapan naman po niya ay ang prinsipyo sa likod ng katotohanan na ito. At ang ginamit niya na pagsasalarawan ay ang pagsasalarawang katotohanan ng paghahasik at pag-aani. Ikalawang dibisyon, ang prinsipyo ng pagbibigay. Verse 6, at ito ang ibig kong sabihin. Ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Mula sa talata, ating nababasa, at ito ang ibig kong sabihin. Alam po ninyo, tuwing ginagamit ni Apostol Pablo ang mga salita na ito, signal yan, tanda yan na may ibibigay siyang importanteng prinsipyo. Something simple pero sobrang importante na dapat po nating tandaan.
At ano yan? At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Yung salita pong bahagya, pag tiningnan nyo yan sa original na salita, sa Greko, ibig sabihin yan ano? Bahagya, pigil. Pakunti-kunti. Ito, I'm sure alam nyo ito. Kakuriputan. Okay? Isipin nyo po ang isang magsasaka. Kung kakaunti lang ang binhi na itinanim ng magsasaka, di dapat yung magsasaka na yun, wag mag-e-expect ng malaking ani. Tama po ba? Kung uunting binhi ang itinanim niya, siyempre ang aanihin niya rin konti. In the same way, kung ang isang Kristiyano ay nagbigay ng kakaunti, wag din siyang mag-e-expect ng abundant fruit in return. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Mga kapatid, yung prinsipyo sobrang linaw. Generosity produces greater harvest. Ang pagiging bukas loob ay magdudulot ng mas matinding pag-aani. Ang pagiging bukas palad ay nagbubunga ng masaganang ani. For sure, many would ask, Brother Rico, Doc, ano yung harvest na ito? Makinig kayo. Kung tulog kayo, gumising kayo ngayon. Ano yung harvest? Sasabihin ng iba, spiritual harvest? Ipapaliwanag. Brother Rico, alam ko spiritual harvest yan, hindi ba? Yung pag nandun na tayo sa langit, tama naman. Kaso, Brother Rico, hindi ko pwedeng pambili ng pandesal yan. Kailangan ko ng pangmatrikula itong mga susunod na araw. Paano ko ibabayad yan sa LRT? Di ba? Hindi ko pwedeng ipila yan. Ganito yan mga kapatid. Kung ano ang itinanim mo, yun din po ang aanihin mo. Naintindihan natin? Nagtanim ka ng mangga. Ano aanihin mo? Mangga. Nagtanim ka ng palay. Ano aanihin mo? Palay. Nakuha niyo yun? Yun ang sinasabi ho nito. Ganoon dapat nating tingnan ito. Bakit? Kasi yung pagsasalarawan na ginagamit dito ni Apostol Pablo ay farming. Kung anong itinanim, yun din ang aanihin. Kung material ang itinanim, material din ang aanihin para sa ating mga pangangailangan. But for sure, hindi lang material. For sure, more also, kasama rin yung spiritual harvest. Ano yun? Kagalakan, thanksgiving, and eternal reward. Now, just to emphasize, dapat kay Pastor George itong mensahe na to . No? Kasi nga, nagkaroon ng palit-palit. Ewan ko ba bakit sa akin binigay pa rin ni Lord itong message na to. Nung pinag-meetingan namin ito, kasi nag-meeting po kami ng elders every Webes po. Pinag-uusapan namin ng mga mensahe. Alam mo talagang, nung pinag-uusapan namin, parang nangangati kaming lahat, di ba? Pero mga kapatid, pakinggan ninyo, hindi po ito prosperity gospel. Hindi po. Kaya kailangan pakinggan natin mabuti. Hindi ibig sabihin na kung magbibigay ka, guaranteed na yayaman ka. Hindi po. Hindi po. What the Apostle Paul was teaching here is the divine principle of blessing with a purpose. At makikita natin yan mamaya. God enriches and blesses cheerful givers. For what reason? Makikita natin sa susunod na talata. Kaya stay tuned. Huwag ililipat ang channel. Huwag magsuscroll, ha? Tingnan niya, verse 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Isinulat ni Apostol Pablo, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Nakita kong lahat ngayon, gising na, no? Kanina meron pantulog . Ngayon nakikinig na lahat . Joke lang ho, no? Yung salitang ipinasya, ang ibig sabihin niyan, to choose beforehand, to decide deliberately. Pinagpasyahan mo ng una pa, nauna na. In other words, pag nagbibigay, hindi dapat impulsive ang pibigay. Hindi rin dahil napipilitan. Ito ay dapat pinagdadasalan at pinag-iisipan sa puso.
Ang tama, kaya nga, tama lang po, di ba? Kasi yung puso natin, dyan nanggagaling yung inner will and desire po natin. Doon talaga nanggagaling ang tunay na generosity. At sinabi din po ni Apostol Pablo na ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan. Yung mabigat sa kalooban, literally, nagdidesisyon sa pagbibigay out of sorrow, out of regret. Yung pakiramdam na parang nawalan ka. Alam mo yun, nagbigay ka, naku, parang nalugi ka. Hindi ganun dapat. Yung klase ng pagbibigay na ganyan ay hindi nakalulugod sa Panginoong Diyos. Samantalang yung mga salitang dala ng pangangailangan naman po, ano ibig sabihin niya? Ay hindi dahil napilitan, hindi na pressure, hindi na manipulate. So malinaw mga kapatid, yung issue dito is not the amount, hindi yung halaga. It's about the willingness of the heart, ang kahandaan ng puso. God is not pleased with giving na galing sa guilt or external demand. Hindi nakalulugod sa Panginoong Diyos kapag nagbibigay tayo ng sapilitan. Kaya nga tanongin natin ang ating sarili, kamusta po tayo? Iba yung una, talaga bang prioridad natin ang pagbibigay? Second, pinaplano ba natin ang ating pagbibigay? Third, pag nagbigay tayo, ay ito ba talaga ay talagang galing sa puso natin? Kaya't kamusta po tayo? At para idiin ni Apostol Pablo, nagbigay si Apostol Pablo ng dahilan kung bakit tuwing nagbibigay po tayo ng bukas palad, generous at cheerfully. Tingnan nyo, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Babagal po ako ng kaunti dito. Yes, God loves the world. Mahal ng Diyos ang mundo. Nakalagay yan, di ba? John 3:16. Yes, God loves His people with an everlasting love. Pero dito, hina-highlight ni Apostol Pablo yung special na katotohanan ito. God takes special delight kapag ang kanyang anak ay nagbibigay ng may kagalakan. Hindi lang tinatanggap ng Diyos yung binibigay, sinasabi ng talata na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nakita po natin yon. Iniibig ng Diyos. Hindi ko alam, actually dyan lang, sobrang pwede ng isang mensahe yan. Kung iniibig ng Diyos yung ganitong Kristiyano, na ganitong maghanda, ganitong magbigay, sigurado aalagaan talaga ng Diyos yun. Not hindi dahil aalagaan ng Diyos sa mga Kristiyano. Pero dito makikita natin, grabe, there is a special place in God's heart para sa mga Kristiyano ganito. Kaya nga, sabi ng talata, iniibig ng Diyos ang mga ganito. At bakit ganito? Dahil gusto po ng Panginoong Diyos na makita ang kanyang biyaya o grace reflected sa atin. Ano ibig sabihin nun? Bakit kamo? Dahil ano po ba yung talagang nature niya? Ano yung katangian niya? Siya mismo ang greatest cheerful giver. Tama po ba? Siya mismo ang greatest cheerful giver. He gave His one and only begotten Son. Hindi reluctantly, hindi sapilitan, pero out of sheer delight and love. Kaya tuwing nagbibigay tayo ng masaya, we are mirroring the very heart of God. At yun ang dahilan kung bakit mahal ng Diyos ang ganito na Kristiyano. Kasi nakikita niya na yung kanyang imahe ay nade-develop at nagre-reflect po sa atin. Yung masayang salita dito, yung salita na masaya, pag tinignan niyo yan sa original na salita, dyan ang gagaling yung salitang hilarious. Hilarious. Talagang ibig sabihin, talagang wow, kakaiba. Pag nagbibigay, talagang may kagalakan, natatawa pa. It means joyful, glad-hearted, and eager. Kaya ang pagbibigay, dapat nanggagaling saan? Sa puso natin. From delight, not from duty. Hindi dahil obligasyon natin. Mga kapatid, simple pero sobrang tindi ng punto po dito. The attitude of the giver matters even more than the gift itself. Kasi ganito yan, pwede ka magbigay ng malaki, pero pag nagbigay ka, parang kang nalugi. Pero pag nagbigay ka ng eksakto, maliit o pero grabe, alam mo yon, kahit na yun na lang, hindi ko naman sinasabing hindi kayo magpaplano, baka mamaya,
Nagbigay kayo, wala ka ng pambili ng bigas mo mamaya. Hindi ho ganun. Pinaplano din, no? Kaya nga importante, pinagpipray at pinagpaplano. Kaya nga't bago tayo pumunta sa huling division, tanongin po natin, tayo po ba ay naghahasik ng kakaunti o ng sagana kapag nagbibigay? Tayo po ba ay naghahasik ng kakaunti o ng sagana sa pagdating sa pagbibigay? Tayo po ba ay nagbibigay dahil napipilitan o nape-pressure? O nagbibigay tayo ng malaya at sinasadya dahil galing talaga ito sa ating puso? Ito pa ho, nakikita ba sa ating pagbibigay ang kagalakan ng Diyos dahil siya mismo ang pinakadakilang cheerful giver? Kaya nga't itong mga tanong na ito, no? Kailangan talagang pag-isipan at pagnilay-nilayan at ipagdasal natin. Talagang pag-isipan. Huwag nating iisipin na para lang doon to sa may mga kalabisan. Hindi ho eh. Hindi ganyan ang konteksto ng pinag-aaralan po natin. Kaya nga, ano ang maaaring maipagdalasal natin upang palaging ganito ang kondisyon ng puso natin? Ano ang maaaring ipagdasal natin para laging ganito ang kondisyon ng puso natin? Kaya't pagkatapos ipinakita ni Apostol Pablo na ang pagbibigay ay dapat cheerful o kusang loob, ngayon ididiin naman po niya na ang generosity ay nakaangkla saan? Sa sufficiency ng Panginoong Diyos. Kasi for sure, ganito yan for sure, iniisip ko nga ito nung pinaghahandaan ko to, bakit kaya nagkaroon ng delay yung pagbibigay ng mga taga-Korinto? Yes, napag-aralan na. Most likely nagka-delay kasi di ba may mga kalaban sa loob ng simbahan. Sinisiraan si Apostol Pablo. Yes, isang dahilan yun. Isang dahilan din kaya hindi ka agad na ibigay, marahil yung ibang mga Kristiyano sa taga-Korinto ay wala, nagdadalawang isip. At marahil yung mga ibang Kristiyano sa taga-Korinto ay nag-iisip din kung paano din mag-isip tayo, pag binigay ko to, paano na ako? Paano na ang mangyayari sa akin? Hindi ko na matutustusan yung mga gusto ko. At dahil po dyan, makikita natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ibinigay niya ang dahilan. Kung ano ang reason and purpose ay kung bakit tayo dapat ganito. Kung hindi pa enough yung love ni God, kung doubtful pa din tayo, pakinggan po natin ito. Ang panustos sa pagbibigay. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ang ganda ng Tagalog sobrang linaw at sobrang diretso. Unang makikita po natin, isinulat ni Pablo, at kaya ng Diyos. Mga kapatid, ito yung key phrase na salitang mga kailangan bigyan diin dito. Actually, ito yung pinanggalingan ng title po natin, at kayang gawin ng Diyos. Dito, at kaya ng Diyos. Dinagdagan ni Ernie, kayang gawin ng Diyos. At yan din po, makikita natin ang sobrang importanteng matututunan natin. Mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi tungkol sa kakayahan natin. Ulitin ko, ang pagbibigay ay hindi tungkol sa kakayahan natin, kundi tungkol sa kasakpatan ng Panginoong Diyos. Yung sufficiency nang gagaling sa Panginoong Diyos. Doon po nagsisimula ang lahat. Yung salitang kaya, hina-highlight po niyan ang kahulugan na God's power, God's capacity. Kaya ang pundasyon ng cheerful giving is not about our ability, not about our resources, but our confidence in God's provision. Yung sufficiency, yung provision na manggagaling lamang sa Panginoong Diyos, yung panustos. Ang tanong, naniniwala ba talaga tayo dito? Do we really believe that? Do we really trust that? Iniisip ba natin yung binibigay natin galing sa mga pinagtrabahuhan natin? Iniisip ba natin yung binibigay natin dahil kasi nasave ko to Ganun ba tayo mag-isip? O iniisip natin yung binigay sa atin ay galing mismo sa Panginoong Diyos din.
Di ba nakasulat nga sa salita ng Diyos, it is God who creates wealth. Kaya nga ang tanong, naniniwala po ba talaga tayo dito? At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo. Sa English, and God is able to make all grace abound to you. Grabe po yung katotohanan dito. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng grace, pag sinabi mong grace, saan nanggagaling yan? Walang iba kung hindi sa Panginoong Diyos. God's favor to us. Favor that we don't deserve. Kayang pasaganahin ng Diyos ang lahat ng biyaya sa atin. Kasama dito ang provision niya. Kasama dito yung resources niya, material at espiritual. At yung salitang pasaganahin means to what? Overflow. To exceed, kalabisan, more than we expect. Kaya nung sinabi po ito ni Apostol Pablo, parang sinasabi niya, God doesn't just supply what's needed, but our gracious God supplies abundantly, more than enough, more than we could ever imagine. At bakit natin nasasabi ito? Dahil nagpatuloy si Apostol Pablo sa pagsasabing, at kaya ng Diyos pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay. Yung salitang sapat, contentment. Pag tinignan yung ibig sabihin yan. Adequacy, sufficiency. Kung naka-attend kayo nung church camp, ito yung pinag-usapan doon. God alone will give, siya yung sufficient para sa atin. Walang kulang, walang labis. In other words, God makes sure that His people, those who trust Him in giving, will always have what they need so they can live faithfully. Naintindihan natin to mga kapatid. Hindi magkukulang ang Panginoong Diyos sa atin. Notice closely what Paul next says. Dahil sobrang importante at kaya ng Diyos na pasaganahin ng lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon nyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ito yung reason and purpose why God fulfills His promise dito. Yung salitang sumagana means overflow. Kaya pinalalago tayo ng Diyos, pakinggan mabuti ito Kaya pinalalago tayo ng Diyos hindi para sa ating mga luho, hindi po. Kaya tayo pinalalago ng Diyos hindi para mabili natin yung gusto nating bilhin, hindi po. Kundi, bakit tayo pinalalago ng Diyos? Para umapaw ito sa ating generosity at paglilingkod sa Kanyang gawain. Kuha natin yun mga kapatid. Kaya nga, ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi iisipin natin, kaya hirap na hirap kami. Sa totoo, hirap na hirap ako dito nung pinaghahandaan ko to. Nung unang pinag-aaralan ko, grabe. Di ba? Pero nung makita ko, ito ang katotohanan po dito. Kailangan kasi, pinaghahandaan, pinagpaplanuhan, ang gawain ng pagbibigay. At pag binigay na natin na ito'y talagang bukas sa loob natin, may kagalakan. At pag binigay na to, we trust God in His sufficiency kung paano niyang pupunuin yung pangangailangan natin. Kaya nga ang tanong kanina, naniniwala ba talaga tayo dito? Mga kapatid, pasasaganahin ng Diyos ang may kagalakan magbigay upang tayo ay palaging may kasapatan para tuloy-tuloy ang pagbigay sa mabuting gawa. The goal is not personal comfort. The goal is para sa bawat mabuting gawa. Ang tanong, ano yung mabuting gawa na tinutukoy dito? Opo, kasama dito yung gawa ng pagiging bukas palad sa kapwa. Tama naman po. Pero specifically, ito ay tumutukoy sa mabubuting gawa ng ministeryo, ng paglilingkod natin sa kaharian ng Diyos. Yun po ang tinutukoy dito. Nagpo-provide ang Diyos ng sagana, hindi para hindi lang para itago, hindi lang para ipunin, hindi lang para talagang kamkamin. Ngunit, ito ay ibinibigay sa atin para maibalik natin ito sa mga gawain, lalong-lalo na sa ministeryo. Kasi iisipin natin, ito ang talagang kailangan ipagdasal, mga kapatid. Kaya nga heart issue. Heart issue.
Mamaya nga, nagpaplano. Oh yes, ito pinag-usapan, ito yung ibibigay, yes, cheerful. Pero baka mamaya, meron pa rin nando doon, okay, pag nagbigay si Lord, ganda ng bagong cellphone na yun, no? Di ba, mga kapatid? Ang importante, laging nakaangkla ang probisyon niya para sa kanyang mga layunin. For sure, our flesh, yung laman natin ay parang nagkakagera sa loob po natin. Kasi bakit kamo? Nag-aalala tayo kapag nagbibigay, di ba? Di ba nag-aalala tayo? Tama naman, mag-iisip tayo na Ay, hindi tama. Mali yung salita, di ba? Nag-aalala tayo kasi pero dito nga talagang masusubok kung tinitiwalaan natin ng Panginoong Diyos. Nag-aalala tayo, di ba? Paano tayo na pag nabigay ito? Pero malino ito ang pangako ng Panginoong Diyos. At alam po ninyo, hindi ito bago Hindi ho. Nandyan na ito sa Deuteronomio. Diba nung kaninang scripture reading? Ano yung sa scripture reading? Kung saan ipinangako ng Diyos ang napagpapalaay niya ang Israel kapag siya ay naging tapat. Ganun po. Ewan ko kung naalala niyo yung parable sa libro ng Mateo. Yung unrighteous servant, yung hindi matuwid na lingkod. Naalala niyo ba yon? Yung sa Mateo kasi, merong isang lingkod, di ba? Matatanggalan na siya ng trabaho, di ba? Ang ginawa niya, kasi tatanggalin na siya ng kanyang, ng kanyang master. Ang ginawa niya, yung mga may utang sa master niya, inisa-isa niya. Binigyan niya ng discount ang bawat isa. Hindi niya pera yun, pera ng master niya yun. Anong sinabi ng master? Nalaman yun. Ano sabi ng master? Okay itong lingkod na ito, Alam paro kumuha ng mga kaibigan na ginagamit yung pera ng mundo, pero hindi niya pera yon. Anong ibig sabihin? Sino yung master na yun? Actually, lumalabas si master doon, ang Panginoong Diyos. Anong sinasabi niya doon? Buti pa itong hindi lingkod ng Diyos, alam kung anong gagawin sa pera. Tayong mga lingkod ng Diyos, ano ang ginagawa natin sa pera? Saan natin inilalaan? Nakuha po natin yun. Kaya nga, ganun na lang po tayo na tinuturuan ng Panginoong Diyos sa mga talata na ito. Yung intro natin kanina, di ba? Talagang mapapaisip tayo. Do we really trust and believe God in His promises? Verse 9, gaya ng susulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Isinulat ni Apostol Pablo, gaya ng nasusulat. Mga kapatid, pansinin po natin, laging ginagamit ni Pablo ang kasulatan bilang final authority. Ang banal na kasulatan. At for sure, ginawa niya ito para ipakita na yung tinuturo niya tungkol sa generosity ay hindi niya sariling ideya. Hindi po. Yung itinuturo niya galing mismo sa salita ng Diyos. At dito kinukote ni Apostol Pablo. Saan yung ginamit niya? Mula sa libro ng Awit. Chapter 112, verse 9. Sabi doon, siya'y nagsabog. Picture ito ng isang magsasaka na naghahasik, nagkakalat ng binhi. At sa awit na iyon, dinidescribe ang isang taong matuwid. Isang tao na nagbibigay ng malaya ng sagana, hindi nagtitipid, hindi nag-iipon para lang sa sarili. Ito ang larawan ng abundance at willingness at hindi ng pagtatago. Dagdag pa niya, siya'y nagsasabog, siya'y nagbibigay sa mga dukha. Yan yung essential mark ng katuwiran ng righteousness. Generosity sa mga nangangailangan. At tandaan po natin, hindi ito simpleng charitable giving. Hindi po. Ito ay actual spiritual evidence ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Isang patunay ng taong tunay na talagang kabilang sa Panginoong Diyos. Na makikita natin po yan next week. At nagpatuloy pa yung verse, siya'y nagsasabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yung testimony ng generosity ng matuwid na tao na ito ay talagang matagalan. Yung pagiging generous niya, hindi siya seasonal yung giving niya. Hindi lang siya giving kung meron, pero giving din siya kung tila parang wala. Consistent ang pagbibigay niya, katulad ng mga taga-Macedonia. Ang higit pa doon, yung mga gawain niya
ay may lasting and eternal impact. Isang legacy ng pananampalataya sa lupa at eternal fruit pagdating po sa langit. Kaya nga't mga kapatid, ito ang puntong itinuturo dito. Ang pagiging generous, yung pagiging bukas palad, hindi ito naglalaho. At hindi lang dito sa mundo na ito, meron po itong eternal results and consequences. Kaya malinaw na ipinapakita dito ni Apostol Pablo ang prinsipyo ng generosity, hindi po ito lang bago. Tinuturo na ito sa lumang tipan. Kaya nga, tanungin po natin mga kapatid, do we truly trust God that He is able to supply all we need to live faithfully even when we give generously? Nagtitiwala ba talaga tayo sa Panginoong Diyos na kaya talaga niyang ibigay ang mga pangangailangan natin kahit nagbibigay tayo ng generously? Paano kaya natin tinitingnan kung anong meron tayo ngayon? Para dun sa may kalabisan, anong tingin natin dyan? Dun sa sinasabi nating mayroon tamang-tama lang, anong tingin natin dyan? O tingin natin na medyo parang kulang, anong tingin natin dyan? Iniisip ba natin na gagamitin natin ito para sa gawain sa Panginoong Diyos? O iniisip natin lang na, okay lang, itago lang ito? Alam po ninyo, ang generosity natin ay mag-iiwan ng eternal testimony. Pag wala na tayo sa mundong ito, pag pumunta na po kaya tayo sa langit, makikita kaya natin ang mga tao na naging bunga dahil sa pagbibigay natin? Kaya nga't ano ang pwedeng ipanalangin natin para lagi tayong magtiwala, sumunod kahit mahirap ang sitwasyon natin? Muli mga kapatid, heart issue po ito. Kung sa mga Kristiyano, challenging na ito, talagang kailangan ipagdasal, lalong-lalo na sa mga hindi pa tunay na Kristiyano. Kasi kung hindi pa talagang tagapagligtas mo ang Panginoong Hesukristo, imposibleng maiintindihan po ninyo ito. Kaya nga talagang muna, pag-pray mo, kaibigan, sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa iyo? Talaga ba siya ay Panginoon at tagapagligtas? Ngayon, kung sinasabi nating tayo ay tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi ko sinasabing madali ito. Challenging ito, kaya kailangan talaga maging taimtim na mapagdasal tayo. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoong Diyos Kaya nga, do we really trust God and His promises? Kung oo, then we can truly prepare ahead. We can intentionally plan ahead. At kapag nagbigay tayo, by God's grace, we can really cheerfully give generously. Dahil alam natin na ang Diyos, alam natin ang pangako niya, na kaya niyang mag-supply, kaya niyang mag-sustain, at kaya niyang gamitin ang ating pagbibigay para sa kanyang kaharian. Maglaan po tayo ng 1-2 minuto para talagang pagnilay-nilayan ang lahat ng katotohanan. Nagbibigay ng karangalan sa ating Diyos kapag ang pagbibigay natin ay mula sa isang pusong tapat sa Kanya at naghahangad na makitang matupad ng Kanyang mga layunin. Mahal ng Diyos ang isang masayang nagbibigay. Sa ating pong huling himno, awitin po natin ito sa tono ng Come Thou Fount of Every Blessing. Lord, you love the cheerful giver, who with open heart and hand blesses freely as a river that refreshes
save us from eternal shame and loss. Blessed by thee with gifts and graces, may we heed thy church's call. Gladly in all times and places, give to thee who givest all. Thou hast brought us, and no longer can we claim to be our own. Ever free and ever stronger, we shall serve thee, Lord, alone. Savior, thou hast freely given all the blessings we enjoy, earthly store and bread of heaven, love and peace without alloy. Humbly now we bow before thee, and our all to thee resign. For the kingdom, power and glory, our O Lord, forever thine. Ilang paalala lamang po para sa mga gawain natin sa linggo na ito. Sa Huwebes, September 11, para sa Tagalog online Bible study natin, alas 8 ng gabi, patuloy po tayo sa session 5, ang kasalanan ng pagiging makasarili, sin of selfishness. Women of Grace, itong darating naman po na Sabado, September 13, alas 9 ng umaga, dito po sa GFC Center. Mag-uumpisa po tayo ng bagong series, She, Bruce, He, Bruce. Okay, siguro maraming kape dito, no? Okay, please, mga kapatid, pag-pray nyo, mag-imbita ho kayo ng mga kamag-anak, kaibigan nyo pong kababaihan. Sobrang galing na magtuturo sa Sabado po. Okay, Youth Bible Study, itong darating din na September 13. Kung yung WOG umaga, yung youth hapon po. Okay, alas 3 ng hapon. Live po yan dito sa GFC Center. Tatapusin na po nila yung pag-aaral nila dun sa libro ng Made for Friendship. Please, muli pag-pray ninyo, kung mayroon kayong mga youth, yung mga kabataan na maimbitahan, kamag-anak o kaibigan, papuntahin po ninyo. At ito, Men of the Word. Iniimbitahan po namin ang lahat ng kalalakihan. Magpapatuloy po tayo sa ating mini-conference na series tinatawag nating The Sins We Excuse. Pakimarka na ho, lagyan nyo ng tanda yung mga kalendaryo nyo. Mga kalalakihan, yung mga misis, sabihan nyo yung mga asawa nyo ha. September 20, Sabado po yan, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Magsaserve po tayo ng pagkain. At ito pa, Men of the Word din. Pero ito, fellowship. Meron po tayong darating na event itong buwan ng Oktubre. Maaga na namin ina-announce para mamarkahan nyo na ho. Walk the Talk. A Men's Run, Walk, Fitness Fellowship. Okay? Kalalakihan. Kung ayaw nyo tumakbo, lakad, meron din hong lakad. Meron din actually upo rin. Meron din ito. Okay? Walk the Talk. A Men's Run, Walk, Fitness Fellowship. Itong Oktubre ho. Sasabihin namin most likely next week kung ano yung petsa. Pero mukhang October 11 ho. Inaayos lang namin yung schedule. Kung ano oras, pinag-uusapan po. Gagawin ito saan? Sa Philinvest Central Park sa Alabang. Okay? Bibigyan namin kayo ng detalye. Okay? Tayo po ay magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Muli maraming salamat sa hapon na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay makapagsamba. Alam namin, Panginoon, sa sarili naming talino at lakas, ang lahat na natutunan namin, kung kami lang po ay talagang hindi po namin magagawa. Kaya't, Panginoon, kami ay dumudulog sa inyo. Bigyan po ninyo kami ng kakayanan
para mapaniwalaan, masundan ang lahat ng katotohanan na ito. Kaya mga kapatid ko minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat.